Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:47 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa balita kagabi. Sherwin Gatchalian, bagong Senate President, Alan Peter Cayetano, tanggal. Yan po ang balita kagabi. Nung nagbabrowse ako sa YouTube, mga alas 8 ng gabi, kagabi, ang oras dyan siguro kung hindi ako magkamali ay alas 11. Alas 11 ng umaga dyan. Oh. Pero ang sabi ng iba, alas 10 pa lang ay yun na yun. Ay siguro yung iba delayed, ano. Kaya yun, Sherwin Gatchalian, bagong Senate President, Alan Peter Cayetano, tanggal. Yan po ang title ko. Yun nga, alas 8 ng gabi kahapon, nasa live YouTube na. Palagay ko alas 11 ng umaga diyan, June 17, 2026, Miyerkules dyan. Miyerkules. Kasi ngayon dito sa Amerika ay kuwan lang Miyerkules lang ngayon Miyerkules. At ang oras dito ngayon ay 6:49 ng umaga. Ang masasabi ko dyan ay tama yung assessment ko noon pa. Nung naging presidente si Alan, hindi ka ko tatagal yan. At diniscuss ko doon, ay hindi ko alam kung 2 beses kong nagdiscuss yan. Yan ang topic ko na hindi tatagal at inisa-isa ko doon bakit hindi tatagal. Ang pangunahin ko na reason doon ay dahil manipis lang yung majority niya, isang buto lang, at saka nagtatago pa o pinaghahanap ng batas. Kaya hindi aasahan At yung nga nangyari na pagkatapos bumuto ay nagtago ulit. Pero yung mga sumunod na discussion ko, siguro after 3 days, nung naganap yung putukan, ay gumawa ulit ako ng vlog patungkol dyan. Yung assessment nating lahat na hindi tatagal si Alan, halos lahat po ng tao Opo. Kasi nga, napakayabang ng grupo nila. Ayan, hindi ba? Yun na ang discussion ko dun sa pangalawa. Ay ano ba yun? Ay wala sa hulog yung mga pinaggagawa na nila. Opo. Napansin nyo po, hindi ba? Noong pumasok si Bato, palakad-lakad siya dun sa session hall. Paroon parito. Papunta ron, papunta rito, ganon. Sumisigaw. Ay hindi gawain niya ng senador. Absent na nga siya ng 6 na buwan, mahigit. Absent na nga siya. Pagpasok niya ay nililitsuran pa niya. Yung mga kasamahan niya ay nakikita ko nga yung mukha ng ibang senador, ay yung mga old-timer na namamangha sila. Bakit ganun? At pati ito si Robin Hood Padilla, hinamon pa si Kiko Pangilinan. Ay kaya kako hindi tatagal ito. Ano bang klase nangyayari ito? Anong ay puro kayabangan Opo. Pati nga yung pati nga po yung Sergeant at Arms. Tinawag kaya lang hindi na sila pinansin. Umalis na rin, di ba?
Ay kasi walang laban yung Sergeant at Arms yung luma. Kung sermonan nila ay parang sila ang nagpapasahod, hindi ba? Yun po ang nakita ko doon. Pero ang isang mabigat doon, yung parang naghahamon si Ruben Padilla na naging presidente lang si Alan in that very day, hindi ba? On the same day or in the same hour, parang hinamon na niya si Kiko Pangilinan. Huwag mo akong sigawan, sabi niya dahil doon sa mga anak niya. Ay, bakit pati piling ng anak niya, yung damdamin ng anak niya, dadalhin niya dyan sa Senado? Hindi ba? Adi kalukuhan lang yan, hindi ba? Anong pakialam natin sa piling ng mga anak niya? Ayun, kayabangan po yan. At saka hindi naman siya ang sinigawan. Siyempre, sasabihin ni Alan, ni Kit, ni Francisco Pangilinan ay I have the floor. Sabi niya, I have the floor, I have the floor. Hindi ba? Hindi naman tinawag na walang hiya ka. Hindi naman, hindi ba? I have the floor, sabi niya. Natama naman yun. At ina-address niya sa presiding officer. Hindi kay Ruben. Kaya nga lang ay siguro aywan ko ba anong klaseng pag-iisip? Palaban o aywan ko. Kaya yun ang napansin ko na hindi tatagal kako ito. Kasi ang mga tao po, inuobserbahan lang sila At yung nga, sumunod na yung may putukan, tapos sumunod na yung tumakas na si Bato. Ayun na, hindi ba? Sunod-sunod na yung mga kaguluhan. Kaya hindi tatagal. At yun nga, ay idagdag ko pa, maraming tao nagdarasal para matanggal sila. At malamang yung iba umiiyak na dumudulog sa Panginoon para tanggalin na sila. At magpasalamat po tayo ngayon sa Panginoon dahil natanggal si Alan. Ako, malaking pasalamat ko sa Panginoon kasi dininig yung panalangin ko. Nananalangin din po ako na sana tanggalin na yan si Alan. Yan po yun. Isa na diyan, pero yung sumigaw-sigaw si Bato hindi ba? Naghamon si Ruben sa plenaryo, putukan sa Senado at yung pagtakas ni Bato. At idagdag ko nga dito, yung sinino-sino nila yung chief ng USAA, yung security diyan, ay kasi nga ang alam nila siguro forever na si Alan matatag na sila pero hindi po kasi isa lang ang lamang nila ay kung ayun nga tumakas wala na. Yan ang nakikita ko diyan. Amak mo sisinuhin nila yung Sergeant at Arms, hindi ba? Yung dati kasi ipapalit nila yung bago ay wala talaga. Ulitin ko ako isa ako doon sa nagdasal o dumulog sa Panginoon para matanggal yan si Alan at kagabi ay nagpasalamat na ako sa Panginoon. Opo. Pasalamatan po natin ang Panginoon kasi ay kahit na ganyan na alam natin ng mga mukhang pira, hindi ba? Wala namang perpekto talagang ganyan na ang kalakaran, at least dinidinig pa tayo ng Panginoon. Di ba? Natanggal si Alan. Pero ito na po ang reason ko diyan na gusto kong i-share. 2 Timothy
chapter 3, verse 1 hanggang 5. New King James Version po ito. Ang title nito ay Perilous Times Will Come. Pinili ko po ito dahil ito ang pinakaangkop dyan sa pangyayari dyan. O para i-confirm natin na ay yung mga ganyang tao ay talagang hindi magtatagal yan eh. Kasi may kautusan ang Diyos, go away from these men. Or stay away or turn away from these people. Ay sino ba yan? Ay ito, dinescribe nga dito eh. Dinescribe at iisa-isahin po natin ano. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boaster, proud, blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despiser of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power. And from such people, turn away. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ngayon ito, pangaral po ito ng ating mga magulang. Bata pa tayo, pinapangaralan na tayo. Huwag kang lalapit dyan sa mga magnanakaw, hindi ba? O sa mga disobedient, o sa mga, ayan, naandyan, inisa-isa na po yan eh. O, mga blasphemer, mga slanderer, o, hahanap tayo na malapit-lapit, ano, yung basahin natin ulit ano sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5, New King James Version po ito. Ang title niyan ay Perilous Times Will Come. Darating sa mga huling araw. Alamin nyo ito, sabi ano, but know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves. Ayan po eh. Mahal nila ang kanilang sarili. Hindi ba? Wala na silang paki sa ibang tao o sa pira ng gobyerno ang ginagamit nila. Basta, for men will be lovers of themselves. Bihira na ang public official ngayon na ang iniisip lang ay yung kabutihan ng publiko. Bihira na yan. Hindi ba? Mayroon pa rin siguro. Pero makikita natin yan sa mga action nila. Okay? Pero ako, yung grupo nila Cayetano, mga lovers of themselves yan. Lovers of money. Ay bakit? Ay nai-involve sila sa mga corruption eh. Halos lahat yun. Yung mga pumanig kay Cayetano, naka-involve sa korupsyon. Booster, mayabang, hindi ba? Boastful, hindi ba? Mayabang, proud, blasphemer. Mapapansin nyo din, yung mga 18 ex-marine, hindi ba? Puro kasinungalingan ang ginagawa, hindi ba? Ay sinong kampo ang may-ari niyan? Ay sila Cayetano. Hindi ba? Sila Marcolita. Sila Mike Defensor. Bagamat hindi senador, ay umaaktong senador na rin. Hindi ba? Parang siya na rin ang senador eh. Ayan po. Kaya nga, boastful eh. Lovers of money. Ayan. Hindi. Naulit lang pala, no? Disobedient to parents. Unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers. Ayan, slanderer nga eh. Kasi mga fake news ang nilalakad nila. Lalo na yung mga 18 ex-marine kung tawagin nila, hindi ba? Ay halatado. Dahil nga ay kung gusto nilang tanggalin yung malita sa'yo,
tatanggalin nila. Kung gusto ka nilang bigyan ng balita, ay bibigyan ka nila. O, ayan na po. Hindi ba? Kaya slander lang yan eh. O, lulusot naman sila kasi ang sinasabi lang nila, sila ang nagdala ng balita. O, kung tatanungin sila ay hindi naman nila sinabi na binilang nila yung laman ng malita o tinignan nila yung laman ng malita. Basta ang alam lang nila, ang pagkarinig nila ay ang isang malita ay 50 million, ganyan, o 40 million, o 60 million. Yun ang alam nila. Pero hindi binuksan o hindi nila pinakita. At bakit naman ipapakita nila? Hindi ba? Kaya lulusot pa rin sila, pero nag-i-slander sila. Oh. Ang nagsasalita lang ng may 50 million ay yung ibang tao o yung ganun kay Marcolita na ang laman niyan ay ganun, 40 billion. Kaya calibrated din yung pag-slander nila eh. Ang sinasabi ng isa, nagdala sila ng balita. Paano mo siyang kakasuhan doon na hindi naman niya sinabi na binilang ko na harap-harapan na ibinigay ko kay Mr. ganito. Hindi ba? Oh. Pero slanderer yan, ano? Without self-control. Ay wala nga eh, hindi ba? Puro kayabangan. Lalo na si Robin Hood Padilla. Hindi ba? Walang control. Oh, kahit daw sunugin siya, hindi ba? Oh, ay mangangamoy Duterte pa siya, ay bahala ka sa sinabi mo, hindi ba? Pero ako, kung idle word yan, at sigurado ako na idle word yan, kasi nga, hindi naman mangyayari eh. Pag sinunog ang tao, amoy tao yan. Pag nag-iihaw ka kasi, sa amoy pa lang, alam mo na kung ano ang iniihaw mo, kung laman ng isda yan o laman ng karni ng kung ano yan, baboy o baka o naaamoy po yan. O. At saka ano ba ang amoy Duterte? Hindi naman natin alam. Kaya nga idle word eh. O. Ayan. Brutal, despiser of good, traitors. Ayan. Pansinin nyo po itong mga Cayetano o yung grupo nila Cayetano, mga traidor po yan. Kasi nga pumapanig sila sa China. Kasi yan ang inungkat sa kanila ni Duterte. Yan po ang pinamana sa kanila. O yan ang pabantayan nila noon na mag-member ka kay Duterte, mag-member ka. O, pero kailangan papanig ka sa China. Kaya nga ang tawag sa kanila ay Chinator eh. O, hindi ba? Ayan. Angkop na angkop sa kanila yan. Mga traidor, hindi ba? O, head is strong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. O, ayan. Yung anak ni Eddie Villanueva, hindi ba? O, si Joel Villanueva, hindi ba? Lovers of pleasure. Kasi nga, ay mayroon atang inai-involve sa sakwan eh, mutya ng Bulacan. Ayan po, hindi ba? O, nagpapanggap sila na sila ay makadiyos eh. O lovers of God. Pero ang katotohanan dyan ay lovers of pleasure. At diniscuss ko na yan kahapon, mahirap talagang tanggalin yan. O mahirap iwasan yan. Kasi malakas po ang hatak ng mundong ito. Ayan po, no? O, having a form of godliness but denying its power. Ito angkop na angkop sa kanila, no? Kasi si Alan Peter Cayetano, pag nagsalita, mayroong Bible verse. Pag nagsalita, ay mayroong, may patama na nanggagaling sa Biblia. Pero, ay nakasulat sa Biblia ay power and authority belongs to God ay. Pero dinideny niya yan. Ang gusto niyang sabihin ay siya lang ang makapangyarihan. Siya lang, hindi ba? Kaya tama ang nakasulat sa Biblia, having a form of godliness but denying its power. Hindi ba? Gusto niyang ipakita na makadiyos siya. O siya ay tauhan ng Diyos o ambasador siya
ng Diyos. Hindi ba? Pero dinideny niya yung power ng Diyos. Hindi ba? Dapat ang isipin niya ay pansamantala lang yan. O, hindi siya magtatagal dyan. Kasi nga, ay kahit na obserbahan niya lahat hindi ba? O, yung mga sinundan niya, hindi ba? O, isa-isahin natin po, si Coco muna ata, Ay, sino bang pumalit kay Coco? Si Subiri. O, si Subiri natanggal dahil, yun sa paa ni Bung Revilla, hindi ba? Yung paa, hindi siya makapasok ng Senado dahil iika-ika siya. O, ayun, ay nagalit si Bung. O, dahil pinapapasok siya ng yung personal na papasukin ay may mga tauhan din yan si Bung o may mga kaibigan yan. Ayun, tinanggal nila si Subiri. O, hindi ba? Ganun lang po yan Sinong pumalit kay Subiri? Si Chase Escudero. O, sinong pumalit kay Chase Escudero? Si Soto. Hindi ba? O, sinong pumalit kay Soto? Si Alan Peter Cayetano. O, ay ngayon ay si Gatchalian na. Ganun lang po yan Dapat unawain natin yan. Hindi ba? Pero ako, hindi naman ako masyadong sampalataya dito kay Gatchalian. Kasi nga, naging Duterte din ito, enablers din ito Pero agad silang umalis. Katulad ni Coco Pimentel ay umalis, hindi ba? Katulad ni Subiri, umalis na rin kay nung nahalata nila na ito rin si Gatchalian, umalis na rin ito. Pero nung una ay supporter yan. Ay simple, lahat naman ng tao simple, uobserbahan ka muna O, may yan. Honeymoon period ang tawag dyan. Na okay naman yon. Ay pero kung napansin mo na iba na ang nilalakad, hindi ba? O, ay dapat umalis ka na. O, ayan po Ngayon ay from such people, ang sabi po ng Biblia, na yan din ang itinuturo sa atin ng ating mga magulang o ng ating mga pastor o ng ating mga nakatatanda sa atin. Kasi eksperyensado na sila From such people, sino yan? Yan mga traidor, hindi ba? Yung having the form of godliness but denying its power. Yung mga nagpapanggap. Yung mga naninira ng tao. Yung mga, ay, kumpito po ito lovers of themselves, lovers of money. Hindi ba? From such people, you turn away or stay away. O, yun nga, huwag kang makisama. Kaya nga kako hindi tatagal at ayan na nga ang nangyari. Hindi ba? O sige po hanggang dito na lang po at sana po sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo o may wisdom tayo na nakuha sa Panginoon sa Word of God niya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.